Alright, so resume na po tayo sa ating Clearing the Confusion series. Understanding the Scripture through the lens of grace. Okay? So, nag-post lang tayo for a while nitong series natin, pero hindi naman lumayo. At ang ginawa natin, yung mga misapplied verses, yung ating binigyan ng pansin. So, gumawa tayo ng konting detour. Balik na tayo dito sa ating pinaka-main topic on clearing the confusion, understanding scriptures through the lens of grace. Now, ang purpose ng series na to, just to remind everybody, especially yung mga bago lang nakarating na hindi naabutan to, ang purpose ng series na ito is to defend the doctrine of eternal security. Naniniwala po tayo na ang kaligtasan hindi po nawawala 100%. So ang goal natin dito sa series na to is to defend yung teaching ng eternal security or once saved, always saved. Kaya lang, since napakarami kasing scripture o napakaraming verses in the Bible na parang ang dating, ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Or, ang dating, meron ng ibang paraan para maligtas other than believing. So, yun ang pinaka-main reason kung bakit natin ginawa itong series na to clear those confusions at uunawain natin yung mga verses na yon in the light of the lens of grace. Kasi gaya ng parati kong nababanggit, kung natatandaan ninyo, every time you read the Bible, merong two lenses na ginagamit. Okay? The first lens is the legalistic lens. Kapag ang lens na gamit mo in reading the Bible at nakabasa ka ng isang verse na parang ang dating, ang kaligtasan ay pwedeng mawala, iisipin mo na pwedeng ang mawala. Katulad nung sinasabi in Matthew 24. Anong sabi doon? Ang mananatiling tapat hanggang wakas maliligtas. And so therefore, kung hindi ka mananatiling tapat hanggang wakas, pwedeng hindi ka maligtas o mawala ang kaligtasan mo. So pag ang gamit mong lens in reading that verse is the legalistic lens, ang interpretation mo ron, pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Alright? Pero pag ang ginamit mo is the grace lens, una mo kagad iisipin, teka muna, di ba ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay regalo, walang bayad, libre, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. At pag once na naligtas ka, tinanggap mo ay buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, by definition, isang buhay na walang katapusan. So, paano mawawala ito kung ito ay buhay na walang hanggan? Kasi kung mawawala ang eternal life, hindi siya eternal life. Temporary life. Tama? So, pag ang gamit mo is grace lens, matutuklasan mo na yung mga verses na ang dating parang ang kaligtasan pwedeng mawala or merong ibang paraan para maligtas, mauunawaan mo na hindi naman pala yun ang ibig sabihin. Once na ginamitan mo na ng grace lens. Kaya ang ating series nakakonsentrate doon sa mga verses na kung saan ang dating, ang salvation, pwedeng mawala or may ibang paraan other than believing upang ikaw ay maligtas. Okay? Yun yung i-refute natin gamit ang grace lens. So, basically, ang series na to, ang purpose niya is to defend the doctrine of eternal security na mas kilala sa tawag na once saved, always saved. Okay. Sa ibang ang paniniwala, ang kaligtasan ay nawawala, bumabara sa lalamunan nila yung salitang once saved, always saved. Kasi nasa isip nila, pag yan ang paniniwala mo, maiisip mo na pwede ka nang magkasala kahit gaano karami. Sapagkat ligtas ka na naman pala hindi na mawawala. So pwede ka nang mag-asal demonyo. Kasi hindi naman pala mawawala ang kaligtasan. Okay? Dangerous yan. Yun yung kanilang sinasabi. License to sin yan.
So yun yung madalas na kanilang sinasabi. Okay? Kaya bumabara sa lalamunan nila yung salitang osas. Once saved, always saved. Minsan may maririnig ka pang demonic ang teaching na yan. Okay? Tapos magbibigay sila ng mga scripture na kung saan ang dating ng verse, tila baga pwedeng mawala ang salvation or may ibang dahilan o may ibang paraan para maligtas ka, hindi lang yung manampalataya ka. Okay? So yun yung kanilang sinasabi. And this morning, isa uling verse ang pag-uusapan natin na ang dating, yung kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya makukuha. Kailangan mong paghirapan. It is found in the book of Luke, chapter 13, verse 24. Etong sabi ni Lord, make every effort to enter through the narrow door. Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Okay? Yung narrow door yan, lahat ng mga nagbabasa ng Bible ay naniniwala, speaks of salvation. Yung makipot na pintuan, kumakatawan sa kaligtasan. And then, sabi ng Bible, make every effort. Ibig sabihin, meron kang gagawin. Hindi lang manampalataya. Okay? So, this morning, ito yung confusion na i-clear natin na na-misinterpret ng marami because ang ginamit nila is the legalistic lens ng basahin ang Bible na to, ang verse na to. But before we continue, mag-pray muna tayo. Let's bow our heads, please. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, once again. We thank you for this time, for giving us the privilege to study. And we ask once again the Spirit of God, your Spirit, to enlighten us. Dito po sa verse na to, seemingly na ang dating ng kaligtasan ay dapat paghirapan at pwede pang mawala kung ito'y tinanggap mo na, kung hindi ka magsusumikap na ikaw ay maligtas. Dalangin po namin, Lord, through the help of your Spirit, maliwanagan kami sa aming pong pag-aaralan dito sa verse na to. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. So again, obviously, ang verse na to may kinalaman sa kaligtasan. Lahat halos ng nagbabasa ng scripture at nabasa yan, alam na kagad from the outset, may kinalaman to sa kaligtasan. Okay? At pag ginamitan mo yan ng legalistic lens, again, maiisip mo, ang kaligtasan, hindi lamang pala manampalataya lang ang requirement. Okay? Kasi merong binangkit dyan na make every effort. So, dating gawin, ang gagawin natin, we are going to look at the legalistic view dito sa mga verse na to, and after that, titingnan natin yung author's intended meaning to clear the confusion. Alright, legalistic view number 1. Ang kaligtasan daw, according to mga legalists, salvation is achieved through human effort. Kasi ang sabi dyan ni Lord, make every effort to enter through the narrow door. The narrow door talks about heaven, eternal life, salvation. And since sinabi ni Lord, make every effort, lumalabas, hindi sapat yung manampalataya ka lang. Meron ka talagang gagawin. Okay? So, every Christian believes yung narrow door ay salvation. And that is true. Mamaya alamin natin kung ano talaga yung tumutukoy sa narrow door. Pero lahat po tayo nag-a-agree. May kinalaman sa kaligtasan yung narrow door. So, ang paniniwala ng mga legalists dito sa verse na to, number 1, or legalist view number 1, is that para maligtas ka, of course you need to believe in Jesus. Given yun eh. Pero that is not enough. You need to add works. Kailangan mong magpakabuti, magpakabait. Kasi ang sabi ni Lord dyan, make every effort. Okay? Sa ibang version yan, strive ang ginamit. Sa Tagalog, nung make every effort, gawin mong lahat ng kaya mong gawin. Ang Tagalog naman nung strive to enter, pag sumikapan mo ang pumasok sa makipot na pinto. So, maging sa Tagalog, pag tinagalog mo yung isang version, make every effort, ang dating, gawin mo lahat ng magagawa mo para pumasok sa makipot na pinto. At yung makipot na pinto, kumakatawan sa langit. Kunin mo yung isang version, strive to enter. The word strive
Ibig sabihin sa Tagalog, pag sumikapan mo, makapasok ka sa makipot na pinto. So lumalabas, if the narrow door speaks of salvation, and since sinabi ni Lord, make every effort, other words, ang dating, salvation is achieved not only by faith, but by human effort. Okay? Kailangan mong magpakabuti. Kaya faith plus works yan ang kanilang salvation. Pangalawa, ang legalist view number 2 is that salvation, misapplied view pa rin, okay? Legalist view number 2, salvation must be maintained through continual effort. Bakit? Kasi doon sa sumunod na statement, itong sabi ng Lord, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Tingnan nyo na lang yung hinighlight natin. Many will try, but they will not be able to. Marami ang magtatangka, pero mabibigo. In other words, parang sinasabi, marami ang nagsimula. Maganda ang simula, pero hindi naging maganda ang katapusan. Madalas ang pinipreach ng marami kapag kaya na yung topic, no? It is not how you start, but how you end. Well, actually, totoo naman yon sa isang banda. Hindi lang sa kaligtasan yun, sa lahat ng aspekto ng buhay. Tama? Ang importante yung paano ka magtatapos, hindi yung paano ka nagsimula. Kasi marami maganda ang simula. Halos lahat na nagsimula maganda. Pero hindi lahat maganda ang pagtatapos. O magandang pakinggan, di po ba? Kahit naman doon sa mga tumatakbo, yung race, no? Yung tawag dyan, yung 100-meter na takbuhan. Nakita na ba kayo na nung pagputok ng baril, ang bilis. Pagkatapos kalagitnaan, medyo kinapos. Tapos yung isa naman, consistent hanggang matapos. So it's not how you start, but how you end. Masarap pakinggan, sinama nila yon sa kaligtasan. Hindi mahalagang maganda ang simula mo. Ang titingnan ng Diyos, paano kang magtatapos. Many will try, pero they will not be able to. Dapat, salvation must be maintained through continual effort. Tapos papasakin kanila ng cross-reference na kung saan sinasabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas. Okay? May supporting May supporting verse eh. Alright? So yan yung view na meron sila. Parang lumalabas, since hindi ka naging faithful enough, hindi ka nag-persevere, hindi ka nagsumikap, hindi ka nag-strive enough, ikaw ay hindi makakapasok. Pero ang tanong is this, yung ba talaga ang sinasabi ng verse na yan? Okay? So we are going to look at the aim. Ano uli ang aim? Author's intended meaning. So para maintindihan natin yung tinutukoy ni Lord in Luke 13:24, we need to find the author's intended meaning. And to find the aim, anong gagawin? Context. Okay? Let us look at the context. Pero itong gagawin muna natin. Before we look at the context, merong parallel verse ito. Halos parehas na parehas. Okay? Medyo may slight difference lang. Pero parehas na parehas sila nang ibigay ni Lord yung analogy na yon. Basahin natin saglit yon sapagkat makakatulong ito para mas maintindihan natin lubos itong Luke 13:24. Ano yung parallel verse nito? It is found in Matthew 7, verse 13 hanggang 14. Okay, basahin natin ito. Ito sabi ko, enter through the narrow gate. The same, narrow then. Dinagdagan lang ni Lord, for wide is the gate that leads, that wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate, narrow the road that leads to life, and only few find it. Okay? So parehas na parehas, dinagdagan lang ni Lord ng yung makipot na pinto, pero pang isang pinto, malawak. So may makipot na pinto, makipot din ang daan,
Yung isang malawak na pinto, malawak ang daan. And then sabi ng Lord, yung malawak na pinto at malawak na daan, ang dulo, kapahamakan. Yung makipot na pinto, makipot din na daan, ang dulo, buhay na walang hanggan. So, very clear, may kinalaman sa kaligtasan yung makipot na pinto. Tama ba? Yun din yung sinabi niya in Luke 13, yung narrow door. Di ba? So, make every effort to enter the narrow door. Tama? Bakit? Because the narrow door speaks of being saved. Gets nyo? So, tingnan muna natin saglit itong parallel verse o parallel parang analogy ni Lord doon sa Luke chapter 13. Alright. Parehas na parehas sila, ang pagkakaiba lang, ang ginamit ni Lord na salita sa Luke 13, door, dito naman gate. Pero parehas lang. Ano ba pinagkaiba ng door sa gate? Spelling. Parehas lang yun. Pinto ang parehas yun. Tama ba? Adya kayo. So, walang duda, ang analogy na binigay ni Lord regarding the narrow door and the narrow gate may kinalaman sa salvation. Okay? Bakit? Kasi sabi ni Lord, the narrow gate leads to life. Amen ba? Now, explore natin saglit itong mga verse na to. Ang isang kapansin-pansin dito sa verse na to is this. Inumpisahan ni Lord itong verse na to, o itong analogy na to, sa salitang enter. Everybody say enter. Enter. Louder, please. Enter. Yun, may energy. Okay? Angit kasi pagdala kayong energy. Okay? Now, the word enter implies two things. Number one, it's an invitation. Parang come, enter. So the Lord was inviting people. Saan? The narrow gate. Malinaw? Hindi sinabi ni Lord na enter the wide gate. Ang invitation ni Lord is for all people to come to enter the narrow gate. And the narrow gate speaks of receiving eternal life. So, ang invitation ni Lord hindi sa wide gate. Ang invitation ni Lord is for all people to enter the narrow gate. At ang narrow gate talks about heaven. Amen ba mga kapatid? Amen. So, the word enter here speaks of an invitation. Plus, pangalawa, we can also say the word enter here speaks of a choice. Everybody say choice. Choice. Now, ano ang pagpipilian ng tao dito sa analogy na to? Two things. The narrow gate and the wide gate. So, ano ang nire-represent ng wide gate? Destruction o impyerno. Ano ang nire-represent ng narrow gate? Life. Therefore, kapag ang isang tao ay pumunta ng impyerno, it's his choice. Tama ba? Ikaw ang pumili nun. Huwag nating isipin, bakit ang Diyos, kung talagang mabait siya, bakit dinadala niya sa impyerno ang tao? Listen mga kapatid, tingin kayo sa harapan. God never sent anyone to hell. But why do people go to hell? If God did not send people to hell, people go to hell because they chose to go there. Malinaw? Kasi ang invitation ni Lord, enter heaven. Enter the narrow gate. Hindi sinabi ni Lord, enter the wide gate. Enter the narrow gate. And the narrow gate speaks of being saved. So, ang invitation niya is for you to enter the narrow gate, to be saved. And it also speaks of a choice. So, kung ang tao pupunta ng impyerno, hindi siya dinala ng Diyos doon. It's his own
choice. Tama? Kaya nakakatawa lang isipin, ito lagi po natin sinasabi ito eh. Napakaraming tao dito sa lupa, pag niyaya mo sa Panginoon, ayaw sumama. Kahit anong kulit mo, ayaw. Pinipilit mo, ayaw. Pero kapag ka maghihingalon at mamamatay, gusto sa langit, pupunta. Hindi ganun eh. Hindi po ba? Andiyan po tayo. No, I'm not saying na wala silang chance. Of course, may chance pa rin. Di ba? Kaya lang, huwag mong isapalaran yun. Di po ba? Huwag mong isapalaran. Paano kung hindi ka mabigyan ng chance? Amen? Tama po ba? Amen. Kasi naniniwala ako, kaya lang naman tayo pupunta ng langit. Kasi dito pa lang sa lupa, pinili mo na siya eh. Amen. Eh ngayon, kung dito sa lupa, ayaw mo siya, tapos aasa ka, sa langit ka pupunta. Di ba? Huwag naman gano'n. Hindi tama yun. Tama ba mga kapatid? Alright. Legalist view dito sa narrow gate. Tingnan natin ha. Ang view ng mga legalist dito sa narrow gate, which is entering the kingdom of God. Kasi sabi dito, wide is the gate, broad is the road that leads to destruction. Many will enter the wide gate. Marami ang pupunta doon sa kapahamakan. And only few will enter the narrow gate that leads to life. Yun ang sabi diyan. Small is the gate, narrow the road that leads to life. Only few find it. Konti lang ang darating doon. At dahil doon, ito ngayon ang naiisip ng mga legalist sa verse na to. Ang sinisimbolo ng narrow gate is this. It is the way of good behavior and self-discipline. Kaya makipot na daan yan. At konti lang ang papasok dyan. Kasi daming bawal dyan. At ang tao, ayaw ng bawal-bawal. Isipin mo, pag sumama ka dyan, pag sumampalataya ka kay Jesus, sumama ka dyan sa mga born again na yan, pagbabawalan ka ng manigarilyo, uminom, magsugal, mambabae, mag-happy-happy, pagbabawalan ka niyan. So yung small gate na yan, yung narrow gate, kumakatawan niya sa self-discipline, pagpapakabuting buhay, pagpapakabait. Kaya konti lang ang papasok dyan. Bakit? Kasi marami ayaw ng ganyang buhay. Yung sila ay pinagbabawalan. Diba? Tuwing makakarinig ako ng mga ganyan, hindi ko makakalimutan yung karanasan ko sa isang kaibigan na pinsan nitong ating kasama dito. Lagi ko siyang iniimbitahan at hindi naman niya mapapanood to, walang FB yun eh. Sumasama yun nung una. Siguro nakaisa-dalawang beses. Pagkatapos, hindi na nagpakita. Pinupuntahan ko sa bahay, pinagtataguan ako. Kahit alam kong nandoon, sinasabi, wala. Minsan natsyempohan ko sa kalsada, nagkasalubong kami. Sabi ko, pre, sama ka na ulit. Sabi niya, pre, tatapatin kita, huwag ka sana masasaktan. Alam mo, natutuwa ako, nagbago ka. Kaya lang, pre, huwag mo muna akong isama dyan. Sabi ko, bakit? Hindi pa ako sawa eh. Bakit mo sabihin? Kasi pre, kita mo, wala ko nakikita masarap sa ginagawa mo eh. Hindi ka na umiinom, hindi ka na nagbibisyo, walang sugal, wala ka na rin nightlife. No? Pre, huwag kang mag-alala. Pag ready na ako pa mismo magpupunta sa'yo, sasama ako sa'yo. Alam nyo, sa totoo lang, tandaan nyo to. Maraming nagplanong magsisi ng alas 10. 9:30 na matay. Kaya wag mong pangahawakan yung bata pa ako. Kasi hindi mo naman hawak ang buhay mo. Maraming nag-almusal kanina.
Hindi nila alam huling almusal na nila yon. Oras pa lang ang lumilipas. Tama? Hindi natin alam. Baka mamaya pag uwi mo, may mabalitaan na lang kami. Kausap ko lang kanina yun. Nagbatian pa kami ha. Huwag naman sana, no? Huwag naman sana may mangyari dito. O, totoo po yun. Yung trending ngayon na basketball player, si Baterbonia, who would have thought, 18 years old, malakas, MVP, nag-team building lang, nalunod, patay. You see, kanina lang maraming namatay. Marami sa kanila mas bata sa'yo. Kaya huwag mong iisipin, bata pa ako, tsaka na ako mananampalataya kay Lord at titino. Kasi hindi pa ako sawa. Bata pa naman ako eh. Uulitin ko. Maraming nagplanong magsisi ng alas 10, namatay ng 9:30. Point is, you can never tell kailan ka malalagutan ng hininga. Amen? Kaya ang kaligtasan hindi pinagpapabukas. Amen ba? Amen. At isa pa, no? Doon sa mga nagsasabi, dami kasing bawal dyan eh. Kaya ayoko muna. Pagsawa na ako, tsaka akong... Etong tanong ko, doon sa mga inaakala nila na pagka lumapit sila kay Lord, tapos ang maliligayang araw nila. Ipagpalagay nating totoo na kapag ikaw ay lumapit kay Lord, ang gusto ng Panginoon, itigil mo lahat ng bisyo mo. Huwag ka nang maninigarilyo, huwag ka nang magsusugal, huwag ka nang mabababae, tumino ka na. Ipagpalagay nating totoo yun. Gusto ni Lord talaga, pag lumapit ka, tanggalin mo yan. Gusto niya talaga. Etong tanong, sino bang makikinabang nun? Si Lord? Wala namang pakinabang si Lord dun eh. Ang unang-unang makikinabang niyan, ikaw at ang pamilya mo. Para sa'yo din yan. Walang pakinabang si Lord dyan. Kaya parang ang dating, bakit parang ang dating lugi ka? Bakit naman gano'n? No? Pag sumama ko kay Lord, titigil ko yung bisyo ko. Ang dating parang lugi ka. Ano ka ba naman? Ikaw ang makikinabang niyan at ang pamilya mo. Matutuwa sila sa'yo. Di ka na nagsusugal. Di ka na nagbibisyo. Tama ba? Amen. Ewan ko ba bakit ang nasa isip ng marami? Parang lugi sila at ginugulangan sila ni Lord. Huwag namang gano'n. Alright? So, ang view ng mga legalists sa narrow gate is this. This is the way of good behavior and self-discipline. Pag diyan ka pumasok sa makipot na pintuan, kailangan mong magpakatino. Iiwasan mo na lahat ng bisyo. Magpakabait ka. Now, of course, sang-ayon naman tayo na pag ikaw ay lumapit kay Lord, may magpakabait ka naman, okay? Kasi pagka hindi ka nagpapakabait, pupulaan ka. Yan ba ang Kristiyano? Hindi ko nakikita si Kristo sa buhay niya. Totoo naman yon. Pero, hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon na narrow gate. Hindi pagpapakabait yung pintuan na yan. For the simple reason, kung kaligtasan yung tinutukoy sa narrow gate, ang kaligtasan, libre at regalo, walang bayad. Kasi kung totoo na yung narrow gate kumakatawan sa langit o kaligtasan, para pumasok ako dyan, kailangan magpakabait ako, iwasan na lahat ng bisyo, hindi na regalo ang langit. May bayad na. Ano ang bayad? Magpakabait ka, iwasan mo ang kasalanan. Tama lang naman magpakabait. Sang-ayon lahat tayo doon. Tama lang magpakabait ka, umiwas ka sa lahat ng kasalanan. Sang-ayon tayo pare-parehas doon. Dapat lang natin gawin yun. Pero hindi tayo sang-ayon na yun ang magiging dahilan para maligtas ka. Amen? So, sablay yung view na yan. Ang pangalawang view, dun sa wide gate naman ng mga legalists. Ang pangalawang view ng mga legalists sa wide gate is this. It is the way of sinful living and worldliness. Diyan sa wide gate, mas okay na tayo dyan. Walang bawal dyan eh. Kaya malawak na daan yan. Kasi lahat pwede mong gawin. Magsugal, magbabae, mag-happy-happy. Okay yan.
At kaya sinasabi ng mga legalist, maraming papasok dyan. Bakit? Kasi lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo. Doon sa makipot, maraming hindi papasok. Bakit? Kasi ayaw nila yung pinagbabawalan sila. Alright? Yan yung kanilang view. Ang wide gate may kinalaman sa paggawa ng kasalanan at you can do whatever you want. Tapos, may mga legalist tayo maririnig na ganito. Alam mo, ngayon pa lang alam na namin kung saan ka pupunta. Kasi ang daang tinatahak mo yung malawak. Di ba? Kapatid, yung daang tinatahak mo ngayon, yung malawak na pinto, yan yung pinasok mo, yan yung dinadaanan mo, yung malawak na pinto at malawak na daan. Bakit? Bakit mo naman sabi? Hanggang ngayon nagbipisyo ka, hanggang ngayon ayaw mong tumino. Yan yung dinadaanan mo. Kapatid, ang hangganan yan, kapahamakan. Lipat ka dito sa kabila. Sa makipot na daan. Dito sa makipot na daan, ang dulo buhay na walang hanggan. O kaya iwan mo na yung bisyo, lipat ka na rito. Okay? Sabay sasabihin sa'yo, ikaw mismo ang nakakaalam kung anong daan ang tinatahak mo ngayon. Diba? Eh syempre, alam mo naman siguro kung ano yung tinatahak mo. Base doon sa comparison. Kung yung malawak na daan ng puro bisyo, yung makipot na daan ng pagpapakatino, so ikaw mismo, alam mo kung anong daan ang tinatahak mo. Mukhang nandito ako sa malawak na daan na ako. Di po ba? Okay, madaling ma-interpret. Tama po ba? Well, anyway, yung mga verses na yan, hindi kumakatawan doon sa buhay ng pagpapakabait at buhay ng hindi pagpapakabait. Bakit? Sapagkat alam natin ang salvation regalo. Paulit-ulit sinasabi ng Bible, the wages of sin is death, the gift of God is eternal life. For by grace you have been saved through faith, not of works. It is a gift so that nobody can boast. Kaya regalo ang salvation upang sa ganun walang magmayabang pagka nasa langit na. Kasi kung kaya mong maligtas dahil sa iyong pagpapakabait, pagdating mo ng langit, may ipagmamayabang ka. Tama po ba? So, yun ang dahilan kung bakit ang langit naging regalo. Now, ito ang magandang tanong. Kung hindi pagpapakabait, yung daang makipot, at hindi rin naman yung pagiging pasaway, yung daang malawak, ano ang nire-represent nila? Alright? Yun ang magandang tanong. Now, puntahan natin yung nire-represent ng narrow gate. Yung narrow gate, para maunawaan natin kung anong nire-represent niya, isang araw, merong sinabi si Lord na ganito. Jesus said in the book of John, chapter 10, I tell you, I am the gate. Ano sabi ni Lord? Narrow is the gate. And then sabi niya, I am the gate. So yung gate, hindi daan ng pagpapakabuti. Jesus Himself is the gate. Dinagdagan pa ni Lord kung hindi ka pa kumbinsido. I am the gate, whoever enters through me will be saved. Ano yung sinasabi niya doon sa narrow door? It will lead to life. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, dinagdagan pa uli ni Lord. I am the way. Ako yung daan. And nobody comes to the Father except through me. So yung narrow way, narrow gate, o yung makipot na pintuan at makipot na daan, walang iba kung hindi si Jesus. That is why yung invitation ni Lord to enter the narrow gate is an invitation for you to receive salvation through Him. It's a gift. Tama ba? Amen.
So lumalabas, yung narrow gate ay walang iba kung hindi si Jesus Himself. Clear? Na bakit narrow? May tanong ako siya, bakit narrow? Kasi siya lang. Siya lang ang daan. Eh yung wide gate, anong kinakatawan? Bakit wide? Kasi kumakatawan yun sa lahat ng religion. Pagsamasamahin mo na silang lahat. Islam, Judaism, Catholicism, Hinduism, lahat yan. Bakit wide itong gate na to? Hindi ito daan ng pagpapakasama. Bakit wide? Kasi maraming daanan na po pwede mong salihan. Bakit narrow? Kasi isa lang. At alam nyo kung gaano ka-narrow yan? May tanong ako sa inyo. Nang sabihin ni Lord, I am the way. No one comes to the Father except through me. Ibig bang sabihin yan? Mula panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon, ang tao maliligtas lang sa pamamagitan niya. Sabi niya eh. Kasi if yung mga taong namatay bago dumating si Jesus, kasi si Jesus nung dumating sa lupa, ang edad ng tao 4,000 years. From the time of Adam to the time of Abraham, 2,000 years. From the time of Abraham up to the time of Jesus, another 2,000 years. So lumalabas, mula naman sa time ni Jesus, up to the present time, more than 2,000 years. So from the time of Abraham, from the time of Jesus, hanggang sa panahon ni Adan, 4,000 years. Marami nang nabuhay nung time na yon at marami na rin namatay. Kung ang claim ni Jesus, I am the way, nobody comes to the Father except through me. Lahat ng mga naligtas under the Old Testament, nung wala pa si Jesus, dumaan din sila kay Jesus. Sapagkat, kung sila ay maliligtas nang hindi dadaan si Jesus, yung claim ni Jesus, I am the way, hindi totoo. Yung claim niya na nobody comes to the Father except by me, hindi totoo. Lalabas, kung si Abraham ay umakyat ng langit nang hindi dumaan kay Jesus, there is another way. Andiyan kayo? Amen. So, naniniwala ba kayo si Abraham dumaan kay Jesus kaya siya naligtas? Kasi kung ang claim ni Jesus, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Therefore, kung si Abraham ay pumunta ng langit, dumirekta sa Ama, nang hindi dumaan kay Jesus, there is other way. Hindi lang si Jesus ang nag-iisang way. Pero hindi pwedeng magsinungaling si Lord. Sabi ni Jesus, I am the only way. Nobody can come to the Father except by me. Kaya narrow. Kasi He is the only way. Yan tanong, na-meet ba ni Abraham si Jesus? Who says yes? Let me see your hand. Who says no? Let me see your hand. So marami sa inyo, walang pakialam. Tingin kayo sa harapan. How many of you are familiar with the proto-evangel? Nung si Adan at Eva nagkasala, nag-preach si Jesus doon sa mag-asawa. Anong sabi ng Panginoon? The seed of the woman. Merong isisilang the seed of the woman who will crush the head of Satan. He is the Savior of the world. And so therefore, nung sinabi ni Lord na merong isisilang mula sa anak ni Eva, the seed of the woman, yung mga tao from the time of Adam,
They are looking forward to the coming Savior. And so therefore, kung naniniwala sila, may ipapanganak na tagapagligtas. May ipapanganak na Savior. The seed of the woman. Nung panahon na ni Moses, pinoprophesy na yon. The Messiah will be born by a virgin, blah, blah, blah. Anong paniniwala nila? The Messiah will come. The Savior will come. Ang tawag natin doon sa mga taong yon, they are the future believers. Naniniwala sila merong darating na Savior. If they believe that Jesus is coming or Jesus will come, maliligtas sila. Dumating si Jesus, nakasama ng mga tao. Sabi ng mga apostles, eto na ba siya? Yan na ba yung Messiah? So they were the present believers. Yung mga nakita si Jesus. Ngayon sa panahon natin, we are looking backward. Dumating na yung Messiah. So ano tawag sa atin? Past believers. And so therefore, lahat ng tao from the time of Adam up to the present time, dadaan kay Jesus. He is the only way, kaya narrow. So merong past, present, future believers. Ngayon, yung isang wide gate, bakit? Kasi daming paniniwala dyan. Andyan ang Muslim, nandyan ang Hinduism, nandyan ang Confucianism, nandyan ang Buddhism, at kung ano-ano pa. Kaya wide gate. Naunawaan niyo ako? Kasi, hindi ka naman papasok ng langit dahil ikaw ay nagpakabait. Eh so therefore, hindi ka rin papasok ng impyerno dahil ikaw ay naging masama. Iisa lang naman ang dahilan bakit papasok ng langit ang isang tao eh. Ano yun? Sumampalataya siya kay Jesus. Yun ang sabi ni Lord. Whoever believes in me has eternal life. So paano ka nagkaroon ng eternal life? You believe in Jesus. Hindi ka nagkaroon ng eternal life dahil nagpakabuti ka at umiwas sa lahat ng kasalanan. Nagkaroon ka ng eternal life kasi sumampalataya ka kay Jesus. Ngayon, bakit ka pupunta ng langit? Sumampalataya ka. Bakit ka pupunta ng impyerno? Hindi ka sumampalataya. And so therefore, yung wide gate, hindi yun, kaya ka napunta doon kasi puro pagpapakasama ang ginawa mo. Sapagkat hindi ka pupunta ng impyerno dahil sa pagiging masama. Hindi si Jesus yung pinuntahan mo. Nagkamali ka ng pintuang pinasok. Mas naniwala ka sa Islam, sa Buddhism, at kung ano-ano pa. Naiintindihan niyo ko? Bakit makipot? Kasi si Jesus lang. At yung makipot na daan, hindi daan ng pagpapakabuti. Kasi ang kaligtasan, walang bayad. It's a gift. For by grace you have been saved through faith, not of yourselves. It's a gift. Malinaw ang turo ng Bible, the clear teaching of the Bible, salvation is a gift. Tama ba? Amen. So therefore, yung makipot na daan, hindi pa tungkol sa pagpapakabuti. Si Jesus yun. Amen ba? Amen. So nasusundan niyo ako? Now, balikan ngayon natin yung ating main text. Kasi mas madali na nating maiintindihan yun pag naunawaan na natin to. And since parallel analogy siya, hindi tayo maliligaw. Balikan natin yung Luke 13. Make every effort to enter the narrow door. Okay? Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Sa unang tingin talaga, parang kailangan mong paghirapan yung kaligtasan, ano? Kasi may effort eh. At marami daw magtatry, pero hindi daw sila makakapasok. So sa unang tingin, yung narrow gate, dito sa Luke 13, kailangan mong paghirapan. Pero since nabasa natin, yung Matthew 7, lumalabas, they are one and the same. The narrow gate and the narrow door here, iisa ang tinutukoy. Salvation at si Jesus. Now, ang nag-cause ng confusion dito is yung human effort. No?
make every effort. Now, how do we explain this? Paano natin ito i-explain? Now, again, ano ang kailangan gawin? Look at the aim. Huwag mo siyang interpret out of context. Okay? Tingnan natin yung aim. So, this is verse 24. Baba tayo saglit. Basahin natin yung verse 23 hanggang 25. Ito yung sabi sa verse 23. Someone asked him, Lord, are only few people going to be saved? Nung time na yan, may nagtanong kay Lord. Naging curious. Sabi nung nagtanong, Lord, konti lang ba maliligtas? Are only few people going to be saved? Pansining mabuti ang tanong. Ano ang emphasis ng tanong? Hindi tinatanong nung nagtanong kung paano maligtas. Ang emphasis ng tanong is kung gaano karami ang maliligtas. Tama? Okay. Ang query, hindi how to be saved. Ang query, how many will be saved? Anong sagot ni Lord? Itong sagot ni Lord. Make every effort. Okay, yun na yung verse 24. Make every effort to enter through the narrow door. Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. In other words, Jesus was simply saying, bata. Okay? Naalala ko kasi yung marami lang nalalaman eh. Okay? Pwede pala yun habang pipreach ka, pumapasok sa utak mo kung ano. Sabi ni Lord dito sa mamang to, huwag mo nang alamin kung gaano karami o konti ang maliligtas. Many or few is none of your business. Yun yung parang sinasabi ni Lord. Ang isipin mo is this, ikaw ay makapasok sa makipot na pintuan. So ang emphasis ay yung pagiging determinado ng isang tao na siya'y pumasok sa nag-iisang daan ng kaligtasan. Kasi ang tanong, hindi naman paano maligtas. Ang tanong, gaano karami yung hindi maliligtas. Ang ginawa ni Lord, ibinalik niya yung usapan doon sa personal na responsibilidad ng isang tao ang nagtanong. Kaya parang sinasabi ni Lord doon sa nagtanong, imbis na bilangin mo kung gaano karami at kakaunti ang maliligtas, imbis na alamin mo kung gaano karami o konti ang maliligtas, bakit hindi na lang ang isipin mo paano maligtas at pumasok sa makipot na pintuan? Parang sinasabi ni Lord, huwag mo nang isipin kung gaano kakonti ang maliligtas. Just make sure ikaw kasama ka. Kaya nabanggit ni Lord yung salitang make every effort. In other words, tingkay sa harapan. The phrase make every effort is not about earning salvation. Let me repeat that. Yung statement na make every effort is not about earning salvation. Bakit? Sapagkat kahit kailan, hindi nagturo si Jesus na ang kaligtasan dapat mong paghirapan. Ang tinuro ni Jesus, whoever believes in me has eternal life. Yun ang clear teaching ni Lord when it comes to being saved. Manampalataya ka lang. And so therefore, yung make every effort has nothing to do sa pag-earn ng kaligtasan. Let me repeat that. Yung make every effort has nothing to do with earning salvation. Eh para saan siya?
Di siya mga kapatid. Yung effort dito is about, tigay sa harapan. Yung effort dito is about coming to Christ while the door is still open. Kaya sabi niya, enter the narrow door. Make every effort to enter that narrow door. Ibig sabihin, habang bukas pa yung narrow door, makapasok ka. How do we know that? Look at the next verse. Itong sabi ni Lord. Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking. Sir, open the door. But he will answer, I don't know you or where you come from. Now, isa itong parang parabola. Kaya, medyo figure of speech yung mga ginagamit ni Lord. But the point is, yung sinasabi ni Lord na make every effort, it's not about earning salvation. It is about coming to Jesus while the door, this only door of salvation, is still open. Pre, bata pa ako eh. Pagsawa na ako, sama ako sa'yo. Kapatid, kung yan din yung nasa isip mo ngayon, bukas pa ang pintuan sa'yo. Pag oras na minalas-malas ka at may nangyari sa'yo na hindi mo inaasahan, the door will be closed for you. Andiyan po tayo. Ang pintuan na yan bukas ngayon. Hindi yan pintuan ng pagpapakabait para maligtas ka. That gate is no other than Jesus Himself. Ano sabi ni Lord? I am the gate. I am the way. Anyone who comes to me will be saved. Yung wide gate, other religion. Hindi ka maliligtas sa religion. Ako lang ang nag-iisang daan para maligtas ka. Pumasok ka habang bukas pa ang pintuan. Pag napagsaraduhan ka, tama? Ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Ang oras ng kaligtasan ay ngayon. Pag namatay ka na, wala na. Andiyan po tayo. Ngayon, para sa ating merong mga mahal sa buhay na hindi paligtas, huwag natin pagsawaan na sila ay imbitahan, pilitin. Minsan itong katwiran ng marami. Nagtatalo lang kami, pastor, kaya hindi ko na siya pinipilit. Nag-aaway lang kami, pastor, kaya hindi ko na pinipilit. Tell you what, tingin kayo. Harapan. Isasakripisyo mo ba yung konting hindi niyo pagkakaunawaan? Doon sa alam mo naman pagka hindi mo na siya pinilit, hindi mo na siya kinulit, hindi nga kayo mag-aaway, tahimik nga kayo, pero pag nalagutan siya ng hininga, hindi na kayo magkakasama at nakikita habang buhay. So kung ako sa inyo, titiisin ko na yung nag-aaway kami, nagkukulitan kami, dahil pinipilit ko siya, ayaw niyang sumama. Kaysa naman, ayaw ko nang magulo. Iyaan ko na lang siya. Bala na lang. Total kaysa naman lagi kami nag-aaway, kukulitan pa kami, iyaan ko na lang siya. Pag namatay yun, napagsaraduhan ng pintuan, at yon ay pag napunta ng impyerno, iisipin nun, yung tatay ko, yung nanay ko, yung kaibigan ko, yung anak ko. Hindi man lang ako kinulit. Alam naman pala niya na dito ako pupunta. Ba't di nila ako pinilit? So, punto ko lang, di maling mag-away na kayo, magkulitan kayo, magpilitan kayo, kasi alam mo, para sa kanya yon. Huwag yung, gaaway lang kami. Not unless talagang ayaw mo siyang makasama sa langit, mas gusto mo sa impyerno ka na lang talaga magbuti sa kung sawa na ako sa pagmumukha mo. Mas mabuti pa nga, dyan na lang, di ba? Alam niyo, sa totoo lang tayo mga Pilipino, give me 2 more minutes, family-oriented tayo. Pansin niyo ba yon? Halos ayaw nga natin maghiwa-hiwalay eh. Napansin niyo ba sa isang bahay, minsan nag-asawa na si kuya, pinakamatanda, ando doon pa rin sa bahay. Yung sumunod nag-asawa na nando doon pa rin. Yung pangatlo nag-asawa na nando doon pa rin. Yung bunso nag-asawa na nando doon pa rin. Ayaw maghiwa-hiwalay.
hiwa-hiwalay. Ang liit-liit na ng bahay, nagsisiksikan sila lahat doon. Pwede naman sila umupa. Hindi masusunami, sama-sama kami. Kasi family-oriented eh. Hindi niyo ba pansin yun? Sa isang bahay, 4-5 pamilya, ayaw maghiwa-hiwalay. Oh. Ngayong kulturang Pinoy yan. Kapatid, ang ikli ng buhay dito, pansamantala. Mabuhay ka ng 70 years, matagal na yun. Ilang taon na ako ngayon? Magpi-57 ako sa Tuesday. May advertisement, no? Ipopost ko na lang yung Gcash ko para... My future is now shorter than my past. Mas maikli na yung future ko kaysa sa nakaraan ko. Kung 70 years lang ang buhay sa mundong ito, ang natitira na lang sa akin, 13. So yung future ko, mas maikli na sa nakaraan ko. O ngayon, sino sa inyo rito may mga kamag-anak na senior na? Hindi naman sa pero real talk lang. Malapit-lapit na yung mga yon. Ngayon, kung ayaw mong hindi na kayo magkita habang buhay, di po ba? Habang bukas pa ang pinto, hindi siya mariligtas dahil sa pagpapakabuti. Hindi rin siya pupunta ng impyerno dahil naging masama siya. Hindi siya pumasok sa tamang pintuan. Yung makipot na pintuan na walang iba kundi si Jesus. Nandiyan po tayo. Ngayon, kung meron kang kaibigan, may kamag-anak ka, na kaya ayaw sumama, kasi kung saan ako namulat, dun ako mamamatay. Alam mo namang mali. Di po ba? Dalhin natin sila sa tamang pinto. Si Jesus ang nag-iisang pintuan. Ngayon po ba? So therefore, yung sinasabi ni Lord in Luke chapter 13, no, walang kinalaman ito doon sa kailangan mong paghirapan ang salvation. Yung narrow door dyan, walang iba kung hindi si Jesus. At ang sabi niya, I am the gate. Narrow is the gate, siya yun. Wide is the gate that leads to destruction. Yun yung lahat ng religion. Kaya wide, kasi lahat nando doon. Pero siya lang nag-iisa. Amen? Na-clear natin ang confusion? Palakpakan natin ang Panginoon.